Sa gilid ng mabundok na baryo ng San Lorenzo, nakatirik ang isang bahay na pawid, yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at kahoy. May mga dingding na tila butas na sa katagalan at bubong na kumakaway sa hangin tuwing dumarating ang ulan. Dito naninirahan ang mag-anak ni Mang Delfin at Aling Marta, kapwa magsasaka na pilit binubuhay ang kanilang 3 anak na sina Ernesto, Lito at ang bunsong si Clara. Sa araw-araw, tuwing papasikat ang araw, si Mang Delfin ay bumabagtas ng mahigit 1 kilometro para marating ang kanilang taniman ng mais. 1 hektaryang lupa na hindi sa kanila, kundi pinapaupahan lang taon-taon ng kapatid niyang si Kapitan Abdon, ang mayaman, tuso, at matapobreng barangay kapitan na may pag-aari ng mga bukirin, paupahang apartment sa bayan, at isang malaking sari-sari store. Si Abdon ang panganay sa magkakapatid at mula't mula pa'y ikinahihiya niya si Delfin na pinili raw ang maging mahirap habang buhay. Kung hindi ka ba naman tanga, madalas niyang sigaw sa tuwing napapadaan si Delfin sa kanyang bahay. Ipinaupa ko na nga sa iyo ang lupa, hindi mo pa mapalago ng maayos ang maisan. Paulit-ulit kang nangungutang. Anong klaseng magsasaka ka ba? Hindi na sumasagot si Delfin. Hindi dahil wala siyang kayang sabihin, kundi dahil ayaw niyang palalain pa ang hidwaan. Ngunit sa tuwing uuwi siya sa bahay, dala-dala niya ang bigat ng hiya, sakit ng kalooban at pangarap na balang araw, makakabangon din ang kanilang pamilya. Nay, ani Ernesto, isang gabi habang nag-aagawan ng kanin sa kawali ang magkakapatid. Magkano na po utang natin kay Kapitan? Napahinto sa pagsandok si Aling Marta. 2 sakong bigas, 500 piso para sa gamot ni tatay nung nilagnat. Tapos bayad sa upa sa lupa, 3 buwan nang di pa nababayaran. Napayuko si Ernesto. Kaya pala tinawanan tayo kanina sa palengke ng anak ni Kapitan. Hindi lingid sa buong baryo ang pag-aalipusta ni Kapitan Abdon sa kanyang sariling kapatid. Kapag may lamay, pista o handaan, laging pinag-uusapan kung paanong palaging minamaliit si Mang Delfin at ang kanyang pamilya. Minsan pa nga, hindi na sila inaanyayahan. Mas masakit, ang pinsang si Maximo anak ni Kapitan ay hindi lang mapanlait kundi marahas. Minsan, binugbog pa si Lito dahil napagtripan daw na bantayan ang tindahan nila. Tinawanan pa ng mga tambay. Wala silang nagawa. Ngunit hindi lang sa kamag-anak nagmumula ang pang-aapi. Sa kabilang dulo ng baryo ay nakatira ang isa pang makapangyarihang nilalang si Aling Dorina. Isa siyang mambabarang. Matandang babaeng nakasuot ng itim sa lahat ng oras. May malalalim na mata at malulutong na bulong. Sinasabing nakikipag-usap siya sa mga espiritu at may kakayahang gawing ulod ang laman loob ng taong kanyang galit. Isa siya sa mga may-ari ng malalawak na maisan at lihim ang pagkamuhi kay Mang Delfin. Hindi dahil sa lupa o negosyo, kundi sa matagal ng paniniwala na si Delfin ang dapat naging kanya. Bakit siya pa ang pinili mo, Marta? Minsang tanong niya noon, mahigit 20 taon na ang nakalilipas habang nakatitig sa bagong kasal sa simbahan. Ngunit si Dorina ay hindi basta sumusuko. Siya ay masalimuot, mapaghiganti at walang awa. Sa bawat tanim ni Delfin na hindi umusbong, sa bawat patay na alagang manok o biglaang pagkakasakit ng bata, palaging naroon ang anino ni Dorina. Isang araw, habang naglilinis ng damo si Ernesto sa maisan, napansin niyang may kakaibang mais sa dulo ng bukid. Nakahiwalay ito sa karamihan. Ang katawan ng halaman ay tila mas matingkad na berde at ang bunga nitong mais ay may makintab na balat na tila ginto kapag nasisinagan ng araw. "Tay!" sigaw ni Ernesto. "May mais pong iba ang kulay." Dumating si Mang Delfin at lumuhod sa tabi ng halaman. Nang dahan-dahan niyang hinawi ang balahibo ng mais at binuksan ang balat,
Tumambad sa kanila ang isang bunga ng mais na tila tunay na ginto ang butil. Hindi lang ito kinang ng araw, kumikislap ito sa sarili nitong liwanag, mainit-init sa palad at may halimuyak na parang pinagsamang tamis ng mangga at halina ng sandalwood. Totoo ba to? Bulong ni Delphine, halos hindi makapaniwala. Baka anting-anting? Tanong ni Ernesto. Okay, Dorina. Bulong ni Lito na dumating din at napatitig sa mais. Ngunit bago pa man sila makaisip kung anong gagawin, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa silangan. Pumaling ang mga damo. Tumahimik ang paligid. Mula sa likuran ng bundok, may narinig silang mahinang ungol na tila panaghoy ng matanda. Nagtitigan silang mag-anak. Parang may bumukas na pinto sa mundo at simula na iyon ng isang pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit kasabay ng gintong bunga ng mais ay darating rin ang matinding inggit, sakim na paghihiganti at isang sumpang bubuwag sa lahat ng payak na pag-asa ng kanilang tahanan. Sa gabing iyon, hindi makatulog ang buong pamilya ni Mang Delphine. Nakalagay sa gitna ng kanilang lamesang kawayan ang gintong bunga ng mais, balot pa rin sa makintab nitong balat. Ang liwanag mula rito ay tila galing sa loob, hindi nasasalamin ng kahit anong lampara o ilawan. Lalong tumingkad sa gitna ng dilim, para bang isang sagradong bagay. Huwag ninyong ibenta, babala ni Aling Marta habang tinatakpan ng lumang panyo ang mais. May kakaiba rito, hindi ito basta kayamanan lang. Pakiramdam ko, may kasama itong espiritu. Kung subukan po nating itanim ang buto? Mungkahi ni Ernesto. Baka dumami. Baka yon ang paraan para umasenso tayo. Baka naman gayuma lang ni Aling Dorina, sagot ni Lito. Sabay tingin sa bintana, wari nag-aabang kung may nagmamasid. Ngunit kinaumagahan, hindi nila mapigil ang pagkasabik. Maingat na binungkal ni Mang Delphine ang mga butil ng gintong mais at pinili ang 3 pinakataba at pinakakinang. Itinanim niya ito sa pinakasulok ng maisan kung saan bihira ang dumarayo. Hindi naglaon, may mga pagbabago agad na napansin sa kanilang bukirin. Ang mga halaman sa paligid ng gintong mais ay naging mas lunti. Ang lupa'y tila naging mas mayabong. Ang mga tanim na dati tuyo, ngayon ay tila masigla at malago. Sa loob lamang ng 1 linggo, umusbong ang bagong mais mabilis, malusog, at matayog, parang may sariling isip ang mga ito. Hindi ako makapaniwala, ani Mang Delphine habang hinahaplos ang katawan ng halaman. Parang binasbasa ng lupa. Baka ito na nga po ang sagot sa panalangin natin, sabi ni Ernesto. Tila may pag-asa na sa kanyang tinig. Ngunit habang dumarami ang gintong mais, dumarami rin ang mga mapanuring mata. Mula sa mataas na bintana ng bahay ni Kapitan Abdon, kitang-kita ni Maximo ang pagbabago sa taniman ng kanyang tiyo. Hindi niya maintindihan, ngunit parang may kakaibang liwanag sa bahagi ng lupa. Hindi ito ordinaryo. Nagbubunga ng ginto ang mais ni Delphine? Tanong niya sa sarili. Paano? Patay na halos ang lupang yon. Nagmamadaling inireport ni Maximo ito sa kanyang ama. Pa, mukhang may ginagawa si Delphine sa taniman niya. Parang may ginto. Napakunot-no si Kapitan Abdon. Ginto? Sa maisan? Napangisi siya. Baka binubudburan lang ng pulbos o pinapakinabangan ng isang alamat. Pero sige, magpatawag ka ng lalaki. Puntahan natin. Habang abala sa pagbubungkal si Ernesto at Lito sa tabi ng maisan, isang malamig na hangin ang dumaan. Biglang dumilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Sa di kalayuan, nakita nilang may paparating isang matandang babaeng nakaitim, may tungkod na kahoy na may ukit ng mga ahas at mata na tila lagusan ng dilim. Si Aling Dorina. Magandang araw, bati niya paos ang tinig. Narinig ko,
May bago kang mais, Delphine. Nagkatinginan ng buong pamilya. Walang nag-imbita sa kanya pero para bang alam niyang eksakto kung nasaan ang gintong bunga. Maliit lang pong ani, sagot ni Mang Delphine, pilit na kalmado. Wala pong kakaiba, swerte lang marahil. Ngunit ngumiti si Dorina, matalim at mapanlinlang. Hindi mo ako maloloko, Delphine. Alam kong may liwanag sa ilalim ng lupa mo. Iyan ang liwanag ng matandang ginto, hindi likha ng tao, kundi ng lupaing matagal nang inabandona ng mga engkanto. Engkanto? Bulong ni Clara, halos hindi naririnig. Hindi yan para sa mga kagaya ninyo, maring sabi ni Dorina. Kapag hindi ninyo yan isinuko, may kapalit. Tumalikod siya ng walang paalam at sa bawat hakbang ay tila nalalanta ang damo sa kanyang dinadaanan. Naiwan ang pamilya ni Delphine na balisa habang ang liwanag ng gintong mais ay tila dahan-dahang humina. Sa gabi ring iyon, habang mahimbing ang tulog ng mga bata, may 3 anino na dahan-dahang gumapang papasok sa maisan. Si Maximo, 2 tauhan ni Kapitan Abdon, at isang lalaking di kilala may madilim na sombrero at may dalang asul na sako. Diyan, sa gitna, bulong ni Maximo. Kunin natin yung binhi. Kapag tayo ang nagtanim niyan, tayo ang yayaman. Ngunit paglapit nila sa gintong halaman, biglang nagliwanag ang paligid. Sumambulat ang bughaw na sinag mula sa maisan. Napasigaw ang isa sa mga tauhan. Ay, may apoy, mainit. Maya-maya ay tila may aninong tumayo mula sa likod ng mga halaman. Isang matangkad na nilalang, may mata ng liwanag at katawan ng hamog na tila binabantayan ng maisan. Nagtakbuhan sila. Ibinagsak ang sako at halos magkandara pa sa pag-akyat ng pader. Kinabukasan, nagising si Delphine at nakita ang iniwang sako. Walang laman. Ngunit sa mismong lupa ng gintong mais, may bagong inskripsyon, isang simbolo ng sinaunang baybayin na hindi niya maintindihan. Parang babala, ani Ernesto. O proteksyon, dagdag ni Aling Marta. Baka may nagbabantay talaga. Ngunit ang mas malinaw, ang gintong mais ay hindi simpleng biyaya lang. Isa itong pagsubok, isang gantimpalang kailangang pangalagaan. At sa likod ng bagong pag-asa ay may nag-aabang na mas matinding panganib mula sa sakim, sa mambabarang at sa kanilang sariling dugo. Isang linggo na ang lumipas mula ng unang mamunga ng ginto ang mga mais sa taniman ni Mang Delphine. Sa kabila ng pananakot ni Aling Dorina at ang pagtatangka ng mga tao ni Kapitan Abdon na pagnakawan sila, hindi huminto sa pamumunga ang mga gintong mais. Sa bawat pagsikat ng araw, may bago na namang bunga na kasing liwanag ng araw ang naghihintay sa kanila. Hindi lamang isa kundi 5, minsan 7, na halos hindi mo maikaila ang halaga. Subalit bawat ani ay may kakaibang lamig na dala, parang may espiritong nagbabantay. Mang Delphine, baka dapat itago na natin to. Mungkahi ni Aling Marta isang umaga habang inilalagay sa bayong ang mga napitas na bunga. Huwag nating ipagsigawan. Baka matukso na namang magnakaw si Kapitan. May mas malala pa sa tukso nila, sagot ni Delphine. May pakiramdam akong hindi lang tao ang may interes sa mga binhing ito. Habang binubunot ni Ernesto ang mga damo sa paligid ng maisan, napansin niyang tahimik na nakatayo ang kanilang kalabaw sa di kalayuan. Hindi ito gumagalaw, hindi ngumunguya, at nakatitig lang sa gitna ng maisan kung saan naroon ang pinakamatandang gintong halaman. Nilapitan ito ni Ernesto. Bakit, Pogi? Tanong niya sa alaga. Ngunit sa halip na sumagot sa pamamagitan ng pag-ungol o galaw ng buntot, biglang napaluhod ang kalabaw. Umatungal ito ng malakas at sabay naglaho sa mata ni Ernesto ang araw.
Saglit lang pero para bang inagawan siya ng liwanag. Nang bumalik ang liwanag, nakatayo na muli si Pogi pero may bakas ng takot sa mga mata nito. Nagtaka si Ernesto. Nandito ba? Sa likod niya, narinig niya ang isang mahinang tinig. Bantayan mo ang binhi. Huwag hayaang malaglag sa maling kamay. Paglingon niya, wala namang tao. Ngunit sa lupa kung saan siya nakatayo, may nakaukit na hugis bituin at buwan, tila ba inilapat ng hindi nakikitang nilalang. Samantala, sa bahay ni Aling Dorina, naglalagablab ang mga kandila at umiikot ang usok mula sa tapayan ng itim na langis. Nakaupo siya sa gitna ng hugis bilog na guhit, may mga dahon ng gabi at balat ng ahas sa paligid. Hawak niya ang isang maliit na bote ng alikabok na kulay abo, tinawag niya itong abo ng galit. Hindi ako papayag na matalo ng isang katulad mo, Delphine, bulong niya. Kung hindi ko makukuha ang binhi, papatayin ko ang ugat. Isinubo niya ang alikabok. Nangilid ang kanyang mata at bigla na lamang itong dumugo. Mula sa kanyang mga mata ay bumalot ang isang maitim na ulap na bumagtas palabas ng kanyang bahay, isang barang na may kakayahang pumatay ng halaman, magpasama ng lupa at magpakita ng bangungot. Kinagabihan, habang natutulog ang buong pamilya, pinanaginipan ni Clara na siya'y nasa gitna ng maisan. Mag-isa, sa paligid niya may mga maiitim na aninong gumagapang sa lupa. Wala siyang magawa kundi humawak sa gintong mais. Pero sa kanyang pagpikit, bigla na lang itong naging abo. "Wag!" sigaw niya. "Wag mong kunin!" Nagising si Clara na tumatangis, pawis na pawis at nanginginig. "Tay, Nay, may nagbabantang masama," iyak niya. Sumunod na gabi, si Lito naman ang nanaginip isang nilalang na ubod ng itim. May pakpak ng paniki at mata ng apoy ang lumalakad sa kanilang bakuran. Humahawak ito ng tungkod na may ahas sa dulo at binubulong, "Ang mais ay amin. Ang mais ay sa ilalim ng lupa, hindi sa inyo." Kinabukasan, pagpunta nila sa taniman, 3 gintong halaman ang nalanta. Isa ay tila kinagat. Ang 2, nagdugo mula sa ugat. Sa gitna ng takot at pangamba, nagpakita sa panaginip ni Mang Delphine ang isang matandang lalaki, mahaba ang buhok, nakasuot ng kulay puting bahag at may gintong kwintas na anyong mais. "Ako si Amanikable," wika nito. "Tagapangalaga ng mga binhi ng kayamanan. Ngunit ang yaman ay hindi regalo, ito'y pananagutan." "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Kapag ang gintong mais ay itinanim ng may inggit sa puso, ito'y magiging lason. Kapag ito'y hinangad upang yurakan ang iba, ito'y magiging apoy. Ngunit kapag ito'y pinangalagaan upang itaguyod ang mabuti, ito'y magpaparami ng biyaya na hindi kayang bilangin ng tao. Paano ko po ito mapapanatili? Piliin ang puso, piliin ang pagkakaisa, at itago ang lihim mula sa mga sakim." Pagkagising ni Delphine, pinatawag niya ang kanyang pamilya. "Hindi natin ipagkakalat ang mais na ito," aniya. "Hindi natin ito ipagmamayabang. Gagamitin natin ang mga butil para palaguin ang ating taniman. Ibenta lang sa tamang tao. At huwag gagalitin ang mga nilalang na nagbabantay." "Pero tay," tanong ni Ernesto, "paano yung mga umaapi sa atin? Si Kapitan Abdon? Si Aling Dorina? Hindi ba't dapat turuan sila ng leksyon?" "Huwag tayong bumaba sa kanilang antas," sagot ni Delphine. "Kapag ang yaman ay ginamit sa paghihiganti, mawawala rin ito. Pero kapag ito'y ginamit sa kabutihan, sila ang lalamunin ng sarili nilang inggit." Tahimik ang mga anak. Tahimik si Marta. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa mismong ugat ng gintong mais, may gumagalaw. At sa dilim ng gabi, may nilalang na bumubulong sa hangin. "Hindi ninyo to pag-aari.
Lahat ng ginto ay may kabayaran. Ang balitang unti-unting gumaganda ang ani ni Mang Delfin ay hindi na itago ng matagal. Kahit pilit nilang sinisikap na mamuhay ng tahimik, hindi maiiwasan ng mga mata ng mga kapitbahay ang dila ng tsismis at ang tainga ng mga mapanlinlang. Mula sa palengke hanggang sa kapilya, bulong-bulungan na. Bumili na raw ng bagong kalabaw si Delfin. May solar panel na raw ang bahay nila. Wala na raw utang si Marta kay Aling Bebang. At sa bahay ni Kapitan Abdon, ang mga balitang ito ay parang apoy sa kanyang puso. Imposible! Sigaw ni Kapitan habang hawak ang tasa ng kape na binasag niya sa sahig. Saan kukuha ng pambili ang kapatid kong yon? Kung hindi sa akin nangutang, kanino pa? Nakatayo si Maximo sa gilid. Nangingiti ngunit halatang naiinggit din. Pa, baka totoo nga yung sinabi ko. Yung gintong mais. Kung meron man silang itinatagong kayamanan, ani Kapitan Abdon, akin yon. Ako ang may-ari ng lupang tinataniman nila. Bakit hindi natin sila paalisin? Mungkahi ni Maximo. Sabihin mong tapos na ang kontrata. Tumango si Abdon. Tama ka anak. Ngunit hindi lang iyon ang plano niya. Tinawagan niya si Aling Dorina. Sa bahay ni Aling Dorina, ang madilim na albularya ay nakaupo sa harap ng mga upos ng kandilang itim. Isang palanggana ng tubig na may dugong manok ang nasa kanyang harapan. Sa tubig ay nakikita niya ang taniman ni Delfin, kumikinang, lumalago, masagana. Masamang espiritu ang lumalapit sa kanilang tanim, bulong niya, ngunit may espiritu mas malakas sa ilalim ng lupa. Dorina, saad ni Kapitan Abdon sa telepono, kung totoo nga ang mais nila, tulungan mo akong kunin yon. Sa akin ang lupa, sa akin dapat ang yaman. Napangiti si Dorina. May kabayaran ng paghingi mo sa akin. Ano man yon ibibigay ko. Ang isang butil ng mais, buhay, at ang tiwala ng lahat sa baryo. Gawin mo, gusto kong makita ang kapatid ko. Lumuhod. Kinabukasan, dumating sa bahay ni Delfin ang isang liham na may selyo ng barangay. Nilagdaan ni Kapitan Abdon, may petsa, may lagda ng 3 kagawad na hawak niya. Ipinaalam sa inyo na ang kontrata ng inyong paggamit sa 1 hektaryang lupa ay tapos na. Sa loob ng 7 araw, inaasahan ang inyong pag-alis. Ang anumang ani na naiiwan sa lupa ay mapapasailalim na sa pagmamay-ari ng may-ari ng lupa. Huwag itong labagin. Napatayo si Marta. Hindi pwede to. Hindi to makatarungan. Huwag muna tayong magpadalos-dalos, sagot ni Delfin, pilit na kumakalma. Pupunta ako sa munisipyo. Ngunit pagdating niya roon, ang mga opisina ay tila sarado sa kanya. Hindi siya pinapansin. Ang dating kakwentuhan niyang si Kagawad Eli, iwas na ang tingin. Tay, bulong ni Ernesto sa gabing iyon. Anong gagawin natin? Wala tayong choice. Babalutin natin ang ilang gintong mais. Kukunin natin ang binhi. Maghahanap tayo ng bagong lupa. Pero paano kung sundan tayo ng mga mambabarang? Sa gitna ng gabi, muling nagpakita si Amanicable sa panaginip ni Delfin. Hindi dapat mapunta sa mga sakim ang bunga ng gintong mais, anya. Ngunit hindi rin ito dapat manatili sa iisang lugar. Gawin mo ang nararapat. Dalhin ko po ba ang mga butil? Tanong ni Delfin. Oo, ngunit tandaan mo ang tunay na kayamanan ay hindi sa mais, kundi sa kung paano mo ito pinapangalagaan. May mga nilalang sa kagubatan ng silangang gubat na magbabantay sa iyo. Sa loob ng 7 araw, maingat na inani ni Delfin at Ernesto ang mga gintong bunga. Pinili nila ang pinakamatataba at inilagay sa mga palayok na may dahon ng banaba at anting-anting na nakuha ni Lito mula sa isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Isinakay nila ang mga ito sa kalabaw kasama ang kanilang gamit
At sa huling gabi bago ang takdang pagpapaalis, tahimik silang umalis sa kanilang tahanan, walang paalam, walang reklamo. Habang naglalakad sila patungong silangang gubat, nagdasal si Marta. Panginoon, gabayan mo po kami. Palayain niyo po kami sa paninira at kasakiman. Pagbalik ni Kapitan Abdon at Aling Dorina sa taniman, tuwang-tuwa silang sinalubong ng mga malalago at kumikislap na mais. Ngunit nang subukan nilang bunutin ito, isang malakas na lindol ang yumanig sa lupa. Umusok ang paligid. Ang mga gintong mais ay biglang naging abo na tunaw sa lupa at mula sa kalangitan ay bumagsak ang maliliit na sinag na tila apoy tumama sa bubungan ni Dorina at sinunog ang ilan sa kanyang gamit. Hindi maaari, sigaw ni Dorina. Bakit? Hindi ito dapat. Sa likod ng kanilang sigaw, may isang tinig ang dumaan sa hangin malamig, matalim at makatarungan. Ang kayamanang kinuha sa kasinungalingan ay babalik sa alikabok. Magdamag na nilakbay ng pamilya ni Mang Delfin ang maburol na bahagi ng silangang gubat, isang lugar na kinatatakutan ng marami sapagkat ayon sa matatanda, ito raw ay pugad ng mga nilalang na hindi basta-basta nagpapakita sa tao. Engkanto, diwata at mga espiritong tagapagbantay ng kalikasan. Subalit sa bawat hakbang ni Delfin, tila may nagpapadali ng daan. Ang mga damo ay kusa umuurong, ang mga sanga ng kahoy ay yumuyuko, at ang mga hayop sa gubat ay nananahimik, para bang kinikilala sila. Sa isang maliit na patag sa gitna ng gubat, nakarating sila sa isang lupaing tila hindi pa naaapakan ng modernong panahon. Ang damoy luntiang-luntian. May mga bulaklak na hindi nila kilala at ang hangin ay malamig ngunit masarap sa pakiramdam. Parang niyayakap ka ng kalikasan. Bigla na lamang huminto ang kalabaw. Dito na siguro? Ani Ernesto. Parang sumenyas ang lupa, sagot ni Marta. Parang tinanggap tayo. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, isang liwanag ang lumitaw mula sa likuran ng punong balete. Mula roon ay lumabas ang tatlong nilalang. May anyong tao ngunit may buhok, na tila hibla ng sinag ng buwan, mata na asul, at mga kamay na animoy gawa sa liwanag. Ako si Dayang Kalina, sabi ng una. Bantay ng silangang gubat. Ako si Apulaki, sabi ng pangalawa. Tagapangalaga ng mga binhing may layunin. At ako si Hunyango, wika ng pangatlo, na nagpalit ng anyo sa harap nila, mula sa matanda ay naging batang lalaki, saka naging baboy ramo bago bumalik sa tao. Tagapagtanggol ng mga inosente. Hindi nakapagsalita sina Delfin, Ernesto at Marta. Si Clara ay napakapit sa kamay ng ina, habang si Lito ay nanlalaki ang mata. Wala kayong dapat ikatakot, ani Dayang Kalina. Ang gintong mais ay banal. At dahil pinili ninyong hindi ito ipagmayabang, hindi ito gamitin sa kasakiman, pinili rin namin kayo bigyan ng tahanan. Sa tulong ng mga nilalang ng gubat, sinimulan ng pamilya ang pagtatanim muli ng mga gintong binhi. Sa tuwing ibabaon nila ang buto sa lupa, may liwanag na tila sumusunod dito, at sa loob lamang ng ilang araw, ang mga unang halaman ay sumibol, mas matatayog, mas matingkad, at mas masigla kaysa dati. Hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko ang ganito, ani Mang Delfin, habang humahawak sa katawan ng bagong tanim. Parang ito na talaga ang simula ng panibagong buhay. Parang panaginip, ani Marta, habang pinagmamasdan ng paligid. Hindi lang ito panaginip, tugon ni Apulaki. Ito ay gantimpala. Sa gubat na iyon, natutunan ng pamilya hindi lamang ang pagtatanim, kundi ang pakikipag-isa sa kalikasan. Itinuro sa kanila ng mga engkanto kung paano palalaguin ang lupa nang hindi sinasaktan, paano pakitunguhan ng mga hayop at paano pakinggan ang tibok ng lupa. Paglipas ng isang buwan, hindi lamang mais ang kanilang inani.
Ang mga bunga ng gintong mais ay may taglay na lakas. Kapag niluto at kinain, napapalakas ang katawan na pagagaling ang ubo, sipon at lagnat. Kapag inilagay sa lupa ng ibang taniman, pinalalago nito ang mga kalapit na halaman. Kapag isinama sa tubig at ipainom sa hayop, gumagaling ang may sakit. Sa tulong ng mga lihim na ito, unti-unting yumaman ang pamilya, hindi dahil sa pagbebenta ng ginto, kundi dahil sa kaalaman at pagpapagaling na kanilang ibinahagi sa mga karatig baryo. Ang yaman, ani Delphine, isang gabi habang kumakain sila ng inihaw na mais, ay hindi lang sukatan ng salapi. Ito'y sukatan ng kung gaano karaming buhay ang iyong nabago sa kabutihan. Ngunit sa kabila ng gubat, may mga matang nakamasid. Sa bahay ni Kapitan Abdon, galit na galit siyang naglalakad paikot sa kanyang salas. Asan na sila ngayon? Tanong niya sa mga tauhan. Bakit biglang nawala si Delphine? Nagpakalayo po. Wala na sa baryo. Ang sabi ng mga matatanda, nasa Silangang Gubat. Silangang Gubat? Napailing si Abdon. Di kung totoo ang gintong mais, bitbit pa rin nila iyon? Tumango si Maximo. At mukhang lumalago pa ang kabuhayan nila. Hindi pwede. Hindi ako papayag na ang isang gaya ni Delphine ang yumaman habang ako'y nilalamon ng utang at pagkadismaya. Sa silong ng bahay ni Abdon, muling dumalaw si Aling Dorina. Nabigo ang unang barang, sabi niya. Ngunit may mas malakas pa akong alam. Gawin mo, sagot ni Abdon, halos pabulong. Gamitin mo na lahat ng kapangyarihan mo. Gusto ko silang hanapin. Gusto ko silang sirain. Ngumiti si Dorina. May kakilala akong tagalabas. Mula sa liblib na pook ng sur, may mambabarang na hindi basta-basta. Manggagaling siya ngayong kabilugan ng buwan. Samantala, sa gitna ng kagubatan, naramdaman ni Delphine ang malamig na simoy ng hangin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Marta. May paparating, sagot ni Dayang Kalina. Ang ginto ay hinahangad hindi lamang ng mga mabuti, kundi lalo ng masasama. Handa kami, sagot ni Delphine. Hindi kami aalis, hindi kami susuko. Ang gabi ng kabilugan ng buwan ay dumarating sa katahimikan. Ngunit sa mga mata ng mga espiritu ng kagubatan, ito ang oras ng pinakamasidhing enerhiya, panahon ng pagbukas ng laylayan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang mula sa dilim. Habang natutulog pa ang pamilya ni Delphine sa gitna ng payapang silangang gubat, may isang nilalang ang dumarating mula sa timog, bitbit ng hangin, sakay ng itim na uwak, at may katawan na halos hindi mo maaninag kung tao pa ba o hayop. Ito si Kalrog, isang kilabot na mambabarang mula sa isang liblib na pook ng sur, kilala sa mga bayan-bayan bilang tagapagdala ng sumpa sa lahi. Siya ay hindi basta manggagamot o salamangkero, siya ay tagahabol ng mga kaluluwa. At ngayon, ipinadala siya ni Aling Dorina sa utos ni Kapitan Abdon para sirain ang pamilya ni Delphine. Narito ako para kunin ang binhi, bulong ni Kalrog sa hangin. Kung ayaw niyong ibigay, akin kayong lalamunin. Pagdating niya sa paligid ng taniman, nagkalat sa hangin ang itim na alikabok. Ngunit bago pa siya makalapit sa unang gintong halaman, biglang lumitaw ang 3 bantay ng kagubatan, Dayang Kalina, Apulaki, at Hunyango. Wala kang karapatan dito, Kalrog, wika ni Kalina. Ang lupang ito ay sagrado. Ngunit tumawa si Kalrog, isang tawang parang gutom na hayop. Lahat ng bagay ay may kahinaan, kahit lupa ng mga diwata. Sasaniban ko ang alon ng hangin, papasukin ko ang katawan ng lupa, at sisirain ko ang ugat ng gintong mais. Kinabukasan, pagkagising ni Delphine, napansin niyang ang isang bahagi ng kanilang pananim ay nalanta. Ang mga dahon ay nagkulay abo,
at ang paligid ay tila walang buhay. Mas malala pa, si Clara ay nilagnat at hindi magising. "Clara!" sigaw ni Marta, lumuluha. "Hindi siya tumutugon." "Parang bangungot," ani Lito, nanginginig. "Tay, tulungan natin si Clara." Agad silang humingi ng tulong sa mga bantay ng gubat. "Isang barang ang pumasok sa inyong taniman," paliwanag ni Apulaki. "Hindi ito galing sa karaniwang mambabarang. Isa siyang nilalang na pinagsama ng itim na alikabok, ulod at inggit." "Pwede ba naming labanan?" tanong ni Ernesto. "Hindi sa karahasan," wika ni Dayang Kalina, "kundi sa pananampalataya, pagtutulungan at kabutihang likas. Kailangan ninyong ibalik ang balanse. May isang gintong mais sa gitna ng taniman na hindi pa ninyo naaani. Ang bunga niyon ay gamot at pananggalang." Sa utos ng mga engkanto, nagtungo si Delphine sa gitna ng taniman kung saan naroon ang natatanging gintong mais na may hugis puso. Ang butil nito ay may halong pulang sinag sa gitna ng ginto. Hindi ito dapat anihin kung hindi sa panahon ng pangangailangan, wika ni Kalina. Maingat na pinutol ni Delphine ang mais. Pagbalik niya sa kubo, pinakuluan ito ayon sa ritual na itinuro ng mga engkanto. May kasamang dahon ng amarilyo, balat ng mangga, at ihi ng malusog na kalabaw, isang lumang lunas ng mga albularyong ditao. Pinainom ito kay Clara. Makalipas ang ilang oras, unti-unting bumalik ang kanyang kulay, bumukas ang kanyang mata. "Nay, Tay," mahina niyang sabi. "May panaginip po ako. May halimaw sa gubat, pero may liwanag din. Galing sa lupa." Niyakap siya ni Marta. "Ligtas ka na, anak. Ligtas ka na." Sa labas ng kagubatan, habang si Calrog ay bumibigkas ng panibagong sumpa, biglang bumukas ang lupa sa kanyang paanan. Mula sa ilalim nito ay lumabas ang mga ugat ng punong bakal at gumapos sa kanya. "Hindi ka na makakapasok muli," wika ni Hunyango, na ngayon ay nakabalik sa kanyang anyo bilang higanteng baboy ramo. Sumigaw si Calrog, ngunit nilamon siya ng lupa kasabay ng pagbagsak ng kidlat mula sa kalangitan. At sa gabi ring iyon, naramdaman ni Dorina at Abdon sa kanilang bahay ang isang kakaibang lamig. Napatigil sa paglalakad si Kapitan Abdon. Ang salamin sa kanilang sala ay biglang nabasag ng walang dahilan. "Hindi pwede," bulong ni Dorina. "Hindi siya pwedeng mabigo. Hindi." Sa kampo ng pamilya ni Delphine, muling nanumbalik ang sigla ng taniman. Lalong dumami ang ani at lumapit na rin sa kanila ang ilang magsasakang ligaw sa buhay, humihingi ng tulong. Tinanggap sila ni Delphine at ibinahagi ang lihim ng pangangalaga sa lupa, respeto, tiyaga at kabutihan. "Hindi ito kayamanan para sa iisa," ani Delphine, "kundi biyaya para sa lahat." At sa tuwing may taong tumutulong sa iba, napapansin nilang mas maraming gintong mais ang tumutubo sa paligid, para bang nagiging salamin ng kabutihan ang mismong kalikasan. Ngunit hindi pa tapos ang banta. Sa kabila ng kanilang tagumpay laban kay Calrog, alam nilang hindi pa sumusuko sina Abdon at Dorina. At sa susunod, ang atake ay hindi na mula sa barang, kundi mula sa batas at kasinungalingan. Matapos mabigo ang mambabarang na si Calrog, lalong tumingkad ang ganda at kasaganahan ng bagong buhay ni Namang Delphine sa silangang gubat. Ang kanilang taniman ay hindi na lamang saksi sa milagro ng gintong mais, kundi naging pugad ng mga bagong pamilya, mga dating inapi, pinabayaan at nilimot ng lipunan. Tinanggap sila ni Delphine at tinuruan kung paano magtanim, magtulungan at igalang ang lupa. Ang bagong komunidad ay binansagang Paraisong Mais. Ngunit habang lumalago ang bagong pamayanan, unti-unti ring gumagalaw ang mga kamay ng kasinungalingan sa labas.
Isang araw, dumating ang dalawang lalaki sa paanan ng kagubatan, sakay ng motorsiklo. Suot nila ang barong Tagalog, may dalang dokumento at placard na may tatak ng munisipyo. Hinahanap namin si Delfin Ramos. Wika ng isa, sabay pakita ng sulat. May utos mula sa korte. Pinaaresto siya. Nagulat ang mga tao. Agad ipinaalam ito kay Delfin na noon ay nagtatanim sa silangang bahagi ng bukid. Anong kaso? Tanong ni Delfin. Pagnanakaw ng lupain, sagot ng lalaki. At ilegal na pag-okupa sa protected forest. Hindi makapaniwala si Delfin. Pero iniwan na namin ang lupa ng kapatid ko at itong gubat, tinanggap kami rito ng mga espiritu. Hindi yon legal sa dokumento, Mang Delfin. Lupa pa rin ito ng gobyerno. May nagsumbong, di ba? Tanong ni Ernesto. Sino? Tahimik ang mga lalaki, ngunit sa isa sa kanilang folder, nakasungaw ang liham na may pirma ni Kapitan Abdon. Sa bahay ni Kapitan Abdon, masayang-masaya ang matanda habang iniikot ang kanyang brandy sa baso. Hindi umubra ang mambabarang, pero iba ang kalaban natin ngayon, batas. Bulong niya kay Aling Dorina. Ayaw sa atin ang mga engkanto, sagot ni Dorina. Pero ang batas, nabibili. Pag napatalsik ko si Delfin, ako ang magiging bayani sa mata ng mga opisyal. At iyang gintong mais, mapapakinabangan ko rin sa dulo. Nakalimutan mong may espiritu ang lupa, babala ni Dorina. Walang kayamanang nananatili sa sinungaling. Ngunit tumawa lang si Abdon. Walang espiritong mas makapangyarihan sa papel na may pirma ng alkalde. Kinagabihan, pinulong ni Delfin ang buong komunidad. Pinapaalis tayo. Gagamitin ang batas laban sa atin, pero hindi tayo magnanakaw ng lupa. Pinagpala tayo ng kalikasan at hindi natin ito sinira. Lalaban tayo, sigaw ni Ernesto. Hindi tayo babalik sa dati. Hindi tayo magre-rebelde, ani Delfin. Pero ipapakita natin sa mga opisyal kung bakit hindi dapat tayo paalisin. Hindi papel ang magpapasya ng tama, kundi ang mga gawa. Dumating ang opisyal na inspeksyon, mga kagawad, pulis at tagatala mula sa munisipyo. Kasama nila si Kapitan Abdon na nakangiti, suot ang pinakamamahaling sombrero. Lihim ang hangarin niyang pahiyain ang kapatid at kunin ang lupa. Ngunit hindi niya inasahan ang salubong. Ang buong paraisong mais ay nilinis, inayos at sinalubong ng mga dating mahihirap na ngayoy may maayos ng tirahan. May klinik, paaralan sa ilalim ng punong kahoy at palikuran na gawa sa organikong materyales. Ang taniman ay may pangalan ng bawat nagtanim at bawat puno ay may katapat na kwento. Mula po sa ginto ng mais, napagaling po ang anak kong may hika, kwento ng isang ina. Dati po akong sugarol at tambay, pero ngayong natuto akong magtanim, nakatulong ako sa iba. Ani ng binatang dating bilanggo. Pinakita rin nila ang kasunduan na pinirmahan ng mga espiritu, nakaukit sa bato at sinumpaan sa harap ng buong komunidad. Tahimik ang mga opisyal, lalo na ang alkalde na lumapit kay Delfin at mahigpit na nakipagkamay. Hindi ko alam ang tunay na pangyayari, pero ngayon ko lang nakita ang komunidad na hindi batay sa kita, kundi sa kabutihan. Tumingin siya kay Abdon. At kayong kapitan, malinaw na may personal kayong galit. Hindi totoo yan, sigaw ni Abdon. Ako ang may lupa, ako ang naagrabyado. Ngunit isang matandang babae ang lumapit sa kanila, si Aling Bebang, na dati ring naging biktima ni Abdon. Kapitan, ilang taon mo na kaming pinatahimik. Panahon na para makinig ka rin sa tinig ng tao. Nagkatinginan ng mga opisyal. Sa huli, inatras ang kaso. Ibinasura ang reklamong pagnanakaw ng lupa at formal na kinilala ng lokal na pamahalaan ang Paraisong Mais bilang modelong komunidad ng pagbangon. Nang pauwi na ang mga opisyal, naiwan si Abdon sa tabi ng kalsada, balot ng kahihiyan.
Inilapitan siya ni Dorina. Sinabi ko sa iyo, ang ginto ay hindi para sa sakim. At mula sa likuran ng punong kahoy lumabas ang isang anyong liwanag, si Dayang Kalina. Tandaan mo ito, Kapitan, wika niya. Kapag ang pusong puno ng inggit ay pinilit pumasok sa tahanan ng mga banal, nilalamon ito ng sariling apoy. Tumalikod si Kalina at sa kanyang bawat hakbang ay lumalago ang damo at bulaklak. Umuwing talunan si Abdon. Ilang buwan ang lumipas mula nang tuluyang mapawalang bisa ang mga kasinungalingang isinampalaban kina Mang Delfin. Sa pag-ikot ng panahon, lalo lamang lumago at sumagana ang Paraisong Mais. Ang dating maliit na taniman ay naging modelo ng agrikultura at pamumuhay, hindi lamang dahil sa gintong mais, kundi dahil sa pagkakaisa, malasakit at karunungang ipinamana ng mga nilalang ng kagubatan. Sa simula ng Tagani, tinipon ni Delfin ang lahat ng pamilya sa gitna ng taniman. May nakatayong maliit na altar sa lilim ng punong balete at sa ibabaw nito ay naroon ang unang bunga ng panahong iyon. Isang mais na sobrang kinang, animoy yari sa purong liwanag. Tayo'y pinagpala hindi dahil sa yaman, ani Delfin, kundi dahil pinili natin ang kabutihan. Ang bunga ng mais na ito ay hindi lamang ginto. Ito ay sagisag ng pag-asa, paghilom at pagbabagong buhay. Nagpalakpakan ng mga tao. Nagsimula ang pagdiriwang. May palaro para sa mga bata, salo-salo ng inihaw na mais at sayawan sa ilalim ng buwan. Ang mga espiritu ng kagubatan ay naroroon. Hindi man lahat ay nakikita. Ngunit ramdam ang presensya nila sa malamig na hangin at masayang damdamin. Si Ernesto ay naging tagapangulo ng mga kabataan sa komunidad. Itinuro niya ang modernong paraan ng organikong pagtatanim, gamit ang kaalamang nakuha mula sa mga engkanto. Si Lito, na dating tahimik at takot, ay naging tagapag-alaga ng mga hayop at tanim na may mga anting-anting. Siya na ngayon ang kinikilala bilang bantay ng halaman. Si Clara, matapos gumaling, ay nagkaroon ng natatanging kakayahan. Naririnig niya ang bulong ng lupa. Siya ang pinakabatang ginawaran ng alitaptap ng karunungan ng mga diwata. Si Aling Marta naman ay muling naghilom sa puso. Mula sa dating inaalipusta, siya na ngayon ang ina ng buong komunidad, tagapayo at gumagabay sa mga ina't bata. Samantala, sa baryo ni Kapitan Abdon, bumagsak ang kanyang negosyo. Maraming umalis sa kanyang pamumuno at ang bahay na minsang puno ng yabang ay ngayon ay tahimik, bugbog ng utang at kapaitan. Isang gabi, habang nag-iisa si Abdon sa kanyang luma at sirang upuan, may narinig siyang bulong. Ang itinanim mong kasakiman ay lumago bilang pag-iisa. Si Aling Dorina naman ay umatras na sa pagbabarang. Sa huling balita, siya'y nagpakalayo at namuhay sa kabundukan ng Hilaga, hindi na muling nagparamdam. Isang araw, may dumating na mga mamamahayag mula sa syudad. Narinig nila ang tungkol sa Paraisong Mais. Isang komunidad na may sariling sistema ng edukasyon, agrikultura, kalusugan at pamahalaan, pinatatakbo hindi ng pera, kundi ng tiwala at dangal. Na-feature sila sa balita at lumawak ang kaalaman ng bansa tungkol sa komunidad. Ngunit tinanggihan ni Delfin ang alok ng malaking negosyo na gustong bilhin ng gintong mais. Hindi ito produkto, sabi niya. Ito'y panata. Isang gabi, habang tahimik na naglilinis ng kanyang mga gamit si Delfin, may lumapag na liwanag sa kanyang mesa. Isang liham na sinulat sa dahon ng akasya. Delfin, anak ng lupa. Napatunayan mong hindi lahat ng yumayaman ay nasisira. Hindi lahat ng nakakakita ng ginto ay nagiging ganid. Dahil sa inyo, muling nabuhay ang tiwala ng kalikasan sa sangkatauhan. Ang gintong mais ay mananatili sa inyong lahi
basta't ang puso ay mananatiling dalisay. Sa paglipas ng panahon, kayo naman ang magiging bantay, at sa ilalim ng bawat aninong lilitaw, naroroon ang liwanag ng kabutihan na itinanim ninyo. Amanicable. Sa pagdaan ng maraming taon, ang paraisong mais ay hindi lamang nanatili, bagkus ito'y naging simbolo ng pag-asa sa buong bansa. Ang mga anak at apo ni na Delphine ay lumaki sa kultura ng respeto, pagkakaisa at malasakit. Wala nang ginawang altar para sa mga estatwa ng yaman. Sa halip, may isang pirasong lupa sa gitna ng taniman. Doon nila inilibing ang unang gintong mais na kanilang inani upang maging ugat ng lahat ng bunga ng kinabukasan. At sa tuwing magbubunga ito, palaging may butil na may sinag na pulang apoy sa gitna. Alam nilang ang ginto ng mais ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa. At sa bawat ani, may kasamang panalangin. Salamat sa gintong biyaya. Salamat sa buhay na may dangal. Salamat sa pag-ibig na nakatanim sa lupa. Wakas.